Ang mother side ko po, meron po silang Katoliko na relihiyon, tapos meron po silang iglesia. At sa father side ko po, born again Christian po. Lumaki po akong born again. Paaral po ako ng church po. Sa aking pananaw po, bago ko lumakap sa panampalatayang Islam, ako po'y ligaw. Kasi minsan po nagpupunta ako sa Baclaran, nagpupunta ako sa Quiapo. Ay, ganun. Tuwing may pamamahayag ang Iglesia ni Cristo, sumasama kami ng magkakaibigan ko kasi ang layo po nung pagkakaiba ng dati kong buhay nang hindi pa ako Muslim. Ang gusto kong ipaabot sa aking mga kaibigan, ating pamilya, hindi pa Muslim, na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Jamil. Welcome, Brother Akram, sa My Studio Channel. Alhamdulillah. Salamat sa iyong pagpapaunlak sa interview. Salamat din po Brother Jamil sa pag-unlock din sa akin na ma-interview niyo po. Okay. Ikaw ay bagong Muslim, Brad? Mga 2 years? Mga 2 years ago na po. Mga 2 years na po. Okay. Bagong lahat ay magpakilala ka, Brad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ko sa panampalatayang Islam na sumusuporta at nakakapanood sa channel na ito. Una sa lahat, pasalamatan ko Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkaloob niya ang araw na ito, na itinakda niya ang araw na ito, upang ako'y inyong ma-interview sa inyong channel, Brother Jamil. At pangalawa, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagpapa-unlock niyo po sa akin upang inyong ma-interview. Una sa lahat, ako po ay si Brother Marvin Hope Bautista, na ako po ngayon sa pangalan ko po sa panampalatayang Islam, ako po si Brother Akram Bautista po ngayon. Ako po ay tubong Dasmariñas, na ngayon po ay nakatira po sa Barangay Silitlit, Silang Cavite. Meron po akong 4 na anak at isa pong asawa. At ngayon po, sa 7 po magkakapatid, ako po ay panganay. Okay. Alhamdulillah. So, kayo, Brad, ay dito katutubong Dasmariñas. Opo, opo. Wala bang probinsya na Meron po. ang parents mo? Ang side po ng father side ko po ay sa Aklan po. Aklan. Ang sa mother side ko po ay taga Moriones, Tondo po. Nakakarating po ba kayo sa Aklan? Bihira na lang po. Mukhang magandang lugar na yung Aklan, ano? Opo, maganda na po. Di ba ang Aklan, yan yung isla ng Boracay? Opo, Tama? sa Malay. Ang atin pong paksa ay yung buhay mo kung paano kaunti-unting nakarating sa Islam. Pero bago yon, ano ang background ng iyong pamilya patungkol sa pananampalataya? Ang background ng aking pong pamilya, Brother Jamil, sa aming pong pamilya, meron po kaming 3 relihiyon. Sa mother side ko, ang mother side ko po, meron po silang Katoliko na relihiyon, tapos meron po silang iglesia. At sa father side ko po, born again Christian po. So, doon sa 3 religion, ano yung religion ng mother mo? Ang religion po ng mother ko, nung hindi pa siya napapangasawa ng father ko po, isa po siyang Iglesia ni Cristo. Iglesia. Opo. Nung napangasawa po siya ng tatay ko, tiniwalag siya ng Iglesia ni Cristo at naging born again din po siya. So, sa iglesia, hindi pwedeng makapangasawa ka ng ibang pananampalataya? Hindi po. Sa akin pagkakaalam po. Okay. Bakit kaya? Alam mo ba yun? Hindi ko po masyadong naalala pero dapat po siguro parang kung gusto mo pangasawa ng iglesia, dapat mabautismuhan ka din po nila sa pagiging iglesia po eh. Parang maakay ka din nila sa magiging iglesia ka po. Okay. Pasintabi sa mga iglesia, kaya lang, siyempre nakakapag-isip. Halimbawa, nakapangasawa ko ng hindi iglesia, bakit kaya ako dapat itiwalag? Ibig sabihin, hindi ako mapupunta siguro sa langit. Parang ganun ang... Hindi ko po sure kung ano po yung pagkakaunawa nila kung paano nila naititiwalag yung isang tao na hindi nakapangasawa ng karelihiyon po nila. Parang mahirap isipin dahil bagay na itiniwalag
ibig sabihin, hindi siya kabilang sa pamilya ng iglesia. Opo. So, ang interpretasyon dyan, kahit anong religion, kung hindi ka kabilang sa pamilya ng iglesia, hindi ka bautismo doon, ibig sabihin, hindi ka siguro qualify sa langit. Siguro po. So, ang tanong lang ay papaano nung hindi pa na-establish ang iglesia? Lahat ng mag-asawa, lahat ng tao, lahat ng family, wala namang bautismo sa doktrina ng iglesia. Ibig sabihin, wala bang qualify mapunta sa paraiso. Tanong lang. So, Opo, opo. malaking Malaking tanong tanong. yun sa mga iglesia. Di ba? Opo. Sige. So, lumaki kang born again. Lumaki po akong born again. Paaral po ako ng church po. Nung bata ko, naalala ko, tuwing Sunday school, lagi kami nag-active sa church. Kasi yung mga tsahin ko, active po sila sa church. May malapit pong church sa lugar namin, sa area D. Doon po active po kami tuwing linggo. Lagi kami nag-Sunday school. Ganun po yung mga naalala ko nung kabataan ko nung born again pa po ako. So, bago ka yumakap sa Islam, 2 years ago, ibig Apo. sabihin born again ka? Born again pa po ako. Since bata. Apo. Hindi mo na-experience maging Catholic. Ano po, sa aking pananaw po, bago ko lumakap sa panampalatayang Islam, ako po'y ligaw. Kasi minsan po nagpupunta ako sa Baclaran, nagpupunta ako sa Quiapo. Ay, gano'n. Tuwing may pamamahayag ang Iglesia ni Cristo, sumasama kami ng magkakaibigan ko. Kasi pagkakalala ko, kada buwan may pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Sumasama ka din. Sumasama ako, nagyayakag sila ng mga hindi iglesia, nagpupunta doon, may kinig ng sermon ng ng pastor. Sumasama po ako doon ng kabataan ko po. So, bagamat born again ang Opo, pamilya. ligaw po ako eh. Hindi ko alam kung saan akong... Parang bubuyog na Oo, sa Wadapo-dapo po. Hindi alam ko saan, ano. So, parang naghahanap, ano? Naghahanap ng tunay na relihiyon. Wow. Pero in fairness sa born again, Brad, or kahit siguro naman ang religion, kung aktibo sa religion, ang parents, mga anak pinapalaki sa pananampalataya, sa tingin ko ay ang layunin o intensyon yan ay para sa kabutihan. Ano? Para sa kabutihan din po. Mm. Para paglayo sa mga masasamang bisyo. Paglayo sa Masasamang bisyo, sa mga bisyo. masasamang barkada. Ang pagkakaiba nga lang ng Islam ay ang nag-define or ang nagsabi na ito ang masama, ito ang hindi masama ay ang Allah. Hindi ka guys iba pa ng palataya, depende sa interpretasyon ng Kanilang pastor. ng iglesia o ng pastor. Halimbawa, alak. Opo. Hindi nila totally masabing masama. Mm. Maaari sa iba pwedeng uminom ng konti, okay Okay. lang. Pero sa Islam totally. Ang pagbabawal sa alak, ang nagkakasala, hindi lang yung uminom. Lahat ng involved ay nagkakasala. Diba? Yung nagtanim, yung nag-harvest, yung gumawa, yung nagdala, yung nagtinda, yung at yung uminom, lahat sila ay May pagkakasala. may pagkakasala. Ganun sa Islam naka-define. Okay, so hindi naman masama yung experience yung nagpalipat-lipat, ano. At least may mga aral ka din May siguro mga sa aral din buhay natututunan. na natututunan kaysa naman Opo. walang panuntunan, kumbaga. Okay, so ang mga kapatid mo sa ngayon ay born again. Born again po yung iba po Catholic. Catholic. Opo. Bagamat ang parents mo ay born again, Opo. napunta sila sa Catholic. Opo. Hati po, hati. Ang Catholic kasi parang madali lang eh. Kung okay lang, Simba lang, okay lang, hindi. Makijoin ka sa takbo ng mundo, ng buhay. So, pwede kang masabing Catholic. Yung kasi ang culture ng karamihan, umiikot sa relihiyon na Katoliko. Okay. Paano mo natuklasan ng Islam, Brad? Natuklasan ko yung pananampalatayang Islam 2 years ago. Pero bago ko natuklasan ng pananampalatayang Islam, Brother Jamil, hindi na ako bago sa Muslim. Kasi may mga kilala kong Muslim,
Na pagkakaalam ko, ang Muslim para sa tribo lang. Para sa tribo, para sa mga tao sa Saudi Arabia, yun ang pagkakaalala ko, Muslim lang. Pero hindi ko alam na may doktrina pala, may reliyong Islam pala. Kaya nung una kong malaman ng pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng social media, agad-agad ko pong napaisip na napanood ko sa social media na sabi ng isang Ustad Ahmad Dabier, rahimahullah, na sumamba lang sa nag-iisang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ako'y napaisip at agad-agad ko niyakap pa ng palatayang Islam na hindi na ako nag-isip pa ng patagalin ko to, silisigin ko na masyado kasi naunawaan ko agad eh. Yung pananampalatayang Islam eh. Hanggang sa chinat ko sa page niya si Ustad Ahmad Dabier, rahimahullah, na makalipas ng mga ilang buwan na hindi niya pa ako sinasagot, hanggang abutan siya ng kamatayan, hindi niya ako nasagot. One day, nabalitaan ko sa tiyahing ko na ang pinsan ko sa Qatar, nagbalik Islam. Kaya doon ako nagka-idea sa kanila na magtanong-tanong kung paano magbalik Islam, kung paano yakapin ng panampalatayang Islam. Kasi ang chat ko sa kanya, mahirap ba magbalik Islam? Sabi niya, madali lang naman. Sasaksi ka lang na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, maliban lamang sa Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling sugot, propeta ng Allah. Yun lang. At gad ko sa kanyang chinat sa kanya na, hanapan mo kung paano ako mag-Muslim, paano magbabalik Islam. Sabi niya, balikan kita. Pupunta ako sa Islamic Center dito sa Qatar, magtatanong ako, baka meron silang kakilala dyan sa inyo na may repair ka upang mayakap yung panampalatayang Islam. At alhamdulillah, nag-text sa akin si Ustad Ibrahim Servito at nagsyahada ako sa kanya, alhamdulillah. Yung brother, taga rito sa... Taga rito po, si Ustad, taga-area po, si Ustad Ibrahim Servito. So, sa panonood mo ng video, talagang naging desidido kang mag-Muslim. Opo. So, pumunta ka pa tumawag ka pa sa Qatar. Opo. Kung Qatar ay inirepair sa iyo yung si brother. So, paano ka nagsyahada? Nag-meet kayo or... Sa cellphone lang po. Sa cellphone? Nagsyahada po ako sa cellphone. Naalala ko nung mga alas 9 na po siguro yun. Ng gabi? Alas 9 ng gabi. Tapos, chinat niya ako. Tinext niya po ako. Sabi niya sa akin, punta ka ng Friday sa Masjid Jami Al-Ghali. Tapos po, sabi ko siya, sige Ustad, punta po ako dyan. Alhamdulillah, pagpunta ko po ng Friday, tinuruan po ako ni Abdul Hakim Caparinho na mag-wudu, magsala. Alhamdulillah, unang pagpasok ko sa masjid, parang nanibago ko, parang magaang sa pakiramdam. Di katulad ng ako'y born again, pagpasok mo sa sa church, pasayaw-sayaw ka pa, pakanta-kanta ka pa. Di katulad dun sa pagpasok mo ng masjid, parang tahimik, di ba? Nakikita mo yung kapanatagan. So, ang tawag doon, solemn. Opo. Okay. Walang mga idols. Wala po. Walang upuan. Opo. Walang mga tambol, gitara. Opo. Tahimik lang. Tahimik lang po. So, nandun ka para magdasal. Opo. Manalangin. Makinig ng khutba. Na sermon. Opo. Friday po kasi yun yung pinapunta ko ni Ustad Servito sa... First time. First time po. So, doon ka nag-umpisang... So, dahil nakikita kita sa grupo ng mga brothers, ibig sabihin, from that time, talagang naging aktibo ka na sa... Alhamdulillah po. Sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagsasabuhay ng Islam. Alhamdulillah. Okay. Dati ka namang may, kumbaga, bago magpalipat-lipat ka ng pagsamba, pero kahit gano'n, ibig sabihin, may pagka-relihiyoso ka rin, kahit pa paano. Minsan po, tingin ko minsan lang po kasi on and off eh. Okay. Pero anong pakiramdam na nung makarating ka sa moske, anong pakiramdam na ikaw ay bagong Muslim? Pakiramdam ko po nung unang pagpasok ko sa Masjid Jami Al-Ghali. Parang kinilabutan ako, tapos parang tahimik lang talaga yung paligid. May kita mo yung kapatiran, yung pagbabatian ng mga kapatid, kahit di ka ba gano'n nilang kakilala, yung mga ngiti nila sa'yo, pagbati nila sa'yo, alhamdulillah. Anong nakita mo kaagad na pagkakaiba? Ang layo ng pagkakaiba eh, ang layo. Malayo? Malayong-malayo ko sa mga nakasanayan ko sa ibang simbahan? Sa ibang simbahan. Mga ano yung Brad na masasabi natin pag
Makikita mo yung halo-halo, yung babae sa lalaki. Ayun, hindi mo makikita Hindi mo makikita sa Islam. Mm. Nagsisimba ng naka-shorts, Mhm. habang nagpaano yung pare, nagitismisan, maingay. Sa Islam, hindi mo makikita yun eh. Bawal ang Mga sa ganun oras eh. ng prayer. Opo. So, kung sa bagay, madali talagang makita yon. Sa labas ng ng mosque, anong nakita mong pagkakaiba ng buhay ng isang Muslim kumpara sa dati mong buhay? Ang layo po nung pagkakaiba ng dati kong buhay, nang hindi pa ako Muslim, Mm. saka nung ako'y ngayon Muslim. Nung di pa ako Muslim, hindi naman po ako pala simba. Kung magdadasal lang po ako, yung mahihingin lang sa Panginoon. Mm. Ngayon po, 5 beses na pagdadasal sa araw-araw Mm. na nagagampanan ko po. Alhamdulillah sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na patuloy po tayong ginagabayan araw-araw. Yun po, yun ang malayo po ng pagkakaiba ng di pa po ako Muslim. Sa ngayon, Muslim po ako sa pagdarasal. So, ang main thing doon, yung nagdadasal tayong Muslim. Opo. Araw-araw, 5 Opo, times. 5 times. Samantalang dati, pag may... Pag may kailangan lang po, May doon ka lang kahilingan. hihiling eh. Actually, ang karamihan naman sa mga tao ay nagdadasal kung may problema, may karamdaman, Opo. kung may kakaharaping bagay na mabigat, Opo. kung nawala ng mahal sa buhay, nakakaalaala. Ang pagkakaiba nga lang po nun, Sitwasyon, tuloy-tuloy. ang pagkakaiba nga lang po nun na sumasamba ka lang sa nag-iisang tagapaglikha, yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi katulad dati na pupunta ka pa ng baklaran, bago ka pumasok sa simbahan ng baklaran, magisindi ka pa ng kandila, tapos yung mga rebulto, yung masimasin mo, bago ka magdasal, hindi katulad sa Islam. reliyong Islam. Kausap mo talaga palagi Allah Subhanahu wa Ta'ala eh. Wala ka nang ibang pinaparatingan eh. Alhamdulillah. So, sa Islam, Brad, di ba, sa Katoliko, yun nga, nabanggit mo, may mga revolto. Sa Islam, yung kahit sa isip mo lang, hindi ka pwedeng magkaroon ng picture. Opo. Bawal yun. Bawal po. Na mayroon kang picture na nai-imagine o nakikita sa isip mo, bawal. Dahil ang Allah, walang nakakita sa Kanya, walang katulad. So, hindi tayo dapat magbigay ng anumang hugis o picture sa ating isipan habang nagdarasal. Then, may dagdag ko lang para sa kapakanan din ng mga makakapanood. Yun nga, ang buhay natin dati ay nananalangin kapag may kahilingan. Sa Islam hindi. Ang Islam kasi malawak. Ang una, pagpapasalamat sa Allah. Pagluwalhati, paghingi ng gabay, paghingi ng tawad. So, lahat nakapaloob sa Islam. Sa pagdarasal. Sa pagdarasal. Opo. Yung panalangin, iba pa yon Opo. na tinatawag. Bukod doon sa 5 beses pagdarasal, pwede kang manalangin anytime. Brother Akram, sa pagpasok mo sa Islam, ano yung mga bagay na napatunayan mong meron sa Islam na wala sa dati mong pananampalataya? Brother Jamil, yung napatunayan ko na wala sa ibang reliyon na meron sa Islam, ito yung po yung totoong kapatiran sa Islam eh. Na pagpapaalalahanan, pagmamalasakit sa bawat isa, na hindi mo makikita sa ibang reliyon eh. Sa ibang reliyon, pagtapos nyo sa simbahan, parang di na kayo magkakilala eh. Parang pinunta lang nila dun, parang magsaya, magsimba. Yun lang po, di katulad sa pananampalatayang Islam hanggang sa pag-uwi nyo, di ba, nandun pa rin yung kapatiran. Hanggang sa pagsama-sama nyo, lagi nyo minaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi katulad sa iba na pagtapos sa simbahan, iba na yung pinag-uusapan, inuman na, ibang tao na ang pinag-uusapan na hindi mo makikita sa pananampalatayang Islam. Sa pananampalatayang Islam, hindi ka uhusgahan kung anong mga nakaraan mo. Hindi katulad sa ibang relihiyon na pag nalaman na ganito yung pagkatao mo na pag-itismisan ka agad eh. Hindi katulad sa reliyong Islam. Di ba? Tanggap ka ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam kung ano man dati mong
kung anong mga nakaraan mo, tanggap ka ng ating kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi makikita sa iba. So sa tingin ko, yung observation mo ay kumbaga galing sa puso dahil tungkol sa kapatiran eh. Oo. Sa tingin ko, Brad, hindi makaka-relate yung mga hindi Muslim sa ganyang kapatiran sa Islam dahil hindi nila na-experience. Yung kasing kapatiran sa Islam, kahit pa itry nilang i-imagine, hindi nila, dahil yan nararamdaman yan eh. Hindi mo mararamdaman yan kung wala sa iyo ang Islam. Kaya mapapansin mo, ang Muslim, kahit pa nandun siya sa kasulok-sulokang panig ng mundo, kapag siya ay may pangyayari di maganda, inapi o nagkaroon ng trahedya, ramdam ng isang Muslim kahit anong lahi pa siya. So yun tama yun, ang isang bagay na meron sa Islam na wala sa iba ay yung kapatiran, yung level ng kapatiran sa Islam. Maaaring sabihin, pwede natin sabihin may kapatiran din sa ibang kaya lang, hindi talaga katulad na sa Islam. Tama yung Brad. Meron pa bang iba na naobserbahan mo, na masabi mo? Naobserbahan ko sa Islam na wala sa ibang reliyon, yung aakain ka talaga sa kabutihan eh. Pag nagkakaroon ka ng problema sa ibang reliyon, pag may mga ibang sa Katoliko, pag mga kakilala mong Katoliko, pag meron kang problema, ilalabas sa iyo yung alak eh. Di katulad sa pananampalatayang Islam. Paparamdam sa iyo, ilalabas sa iyo, sasabihin sa iyo, pagpapaalala, pagpapayuhan, kung paano mo susolusyonan yung mga problema mo. Di katulad sa ibang reliyon, yayakakin ka sa masama eh, para matapos yung problema mo na hindi naman natapos. Makalimutan. Nakalimutan mo lang. Yun kasi, so wala silang formula na katulad sa Islam. Islam kasi ay way of life, pamamaraan. Yung kasi hindi alam ng iba, akala nila ay Islam ay religion na iniisip nila, katulad din ng religion nila. Ang Islam kasi, bagamat tinatawag na religion, pero ang tunay na kahulugan yung pamamaraan ng buhay. Papaano mo harapin ang pamilya mo, papaano ka magtrabaho. Pamamaraan, hindi lang paniniwala, pamamaraan ng buhay or way of life. Brad, bilang bagong Muslim at yumakap sa pananampalatayang Islam, sa tingin mo, bakit yung mga non-Muslim ay hindi nila pinapahalaga ng Islam or hindi nila kinoconsider ang Islam na pag-aralan nila, hindi nila kinoconsider ang Islam na ito ay mabuting pananampalataya? Ano sa tingin mo? Ang tingin ko po, Brother Jamil, sa mga hindi pa Muslim, kahit hindi nila naaaral, wala silang interes sa reliyong Islam, dahil po tumitingin po sila sa tao. Kasi alam natin, yung mga iba nating kapatid na pananampalatayang Islam na nakakagawa ng kasalanan. Tapos yung mga hindi Muslim, minuhusga nila yung Islam, yung relihiyon natin, hindi yung tao. Dahil alam naman natin, ang tao talagang sadya nakakagawa ng kasalanan. Kahit sino. Kaya nung inuhusga nila, tinitingnan nila yung Islam sa tao. Hindi na tinitingnan yung Islam sa relihiyon, sa turo at magandang katuruan ng Islam. Kaya yung po ang aking pumapasok sa aking isipan na hindi sila nagkaka-interest kasi inuhusgahan kaagad nilang ang Islam base sa tao, hindi base sa turo na maganda ng aral ng pananampalatayang Islam. Kaya yun po yung aking naiisip na hindi sila nagkakaroon ng interest. Tama din. Gusto ko dagdagan yung bro. Isang nakakapigil sa tao yung bang mga bali-balita sa media. Isa rin po yun. Yung Muslim ganito. Siguro ay intentional din na siraan talaga ang Islam. May mga pangyayari kasi, halimbawa doon sa usapan ng terorista, ang gumagawa ay hindi Muslim pero lagi pini-frame up ang Muslim. Pero sa paglipas ng panahon, malalaman natin na kinakasangkapan lang pala ang Islam. So, sabihin natin terrorism, malaki talaga ang impact niya sa mga non-Muslim.
Parang kung hindi ka nagsasaliksik, yun ang nadidinig mo sa balita, sabi mo, Nabasa niya sa mga balita. parang pag nasa bagit ang Islam, parang ayaw. Ayoko yan. Kaya naman, maswerte rin talaga yung mga taong sa kabila ng mga negatibong balita ay natutuklasan nila ang Alhamdulillah. Islam. Okay, alhamdulillah. Isa ka doon sa Alhamdulillah. pinatubayan ng Allah, alhamdulillah. Lagi kita bro nakikita diyan sa grupo ng mga brother. So anong pinagkakaabalahan mo na patungkol sa Islam o patungkol sa kapatiran? Ako po, simula ko po nung niyakap ko yung pananampalatayang Islam, nilapit ko yung sarili ko sa kapatiran eh. Sumama ako sa mga kapatid na nagsasabuhay ng pananampalatayang Islam, nagbabahagi ng turo at aral ng maganda ng pananampalatayang Islam. Kaya po, lagi niyo po ako nakikita nakasama ng ibang mga brother na sumasama ako sa da'wa. Kahit saan pong mga activities na kung ako'y available po, lagi po ako sumasama. Alhamdulillah, sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon po, nakapagsalita na ako sa harapan ng maraming tao. Nagpaparating ng kahit kaunting kaalaman ko sa pananampalatayang Islam na naibabahagi ko sa kanila. Alhamdulillah, kapag ganun sa aking sitwasyon po ngayon, na nagagalak po ako na nakakataba po ng puso na sa aking pong sa edad ko po ngayon na medyo nagkakaedad na rin po, tumatanda na rin po. Alhamdulillah na nauubos yung oras ko at araw ko ngayon sa pagbabahagi ng pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Pero ikaw, bata ka pa ba? Ilang tao ka? 37 na po ako. Bata pa. Alam mo, nabanggit mo yung ikaw ay nakakapagpahayag na ng tungkol sa Islam. Marami akong kilala na dahil sa Islam natutong magpahayag, magsalita. Alam mo kung bakit? Ang isang bagay na hindi ka mag-aalala, magsalita, ay dahil alam mo na ang sinasabi mo ay katotohanan. So, kumbaga, buo ang tiwala mo na magsalita dahil ang sinasabi mo ay katotohanan at alam mo na ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sa tingin mo, Brad, sa sarili mo, bagamat ito'y plano lahat ng Allah, pero kung titingnan mo ang sarili mo na nasa labas pa na, kung halimbawa hindi ka ginabayan ng Allah sa Islam, anong buhay ang sa tingin mo direksyon ng buhay kung hindi tayo ginabayan ng Allah sa Islam? Ang tingin ko po, nung hindi po ako ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ngayon, magulo po ang buhay ko eh. Wala sa ayos, wala sa focus, laging palaisip, laging na-stress. Hindi katulad nung Muslim na po ako, parang kung lahat po may nangyayari sa aking buhay, ay naniniwala po ako sa kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kadar yung destiny. Sinatawag. Lahat po tinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po lahat po ng mga pagsubok na dumadating sa akin, ay iniisip ko po ito'y parang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang panlinis na akin siguro mga naging kasalanan. Kaya yun po yung nagpapatatag po lalo sa akin sa pananampalatayang Islam. Na once po na sinusubok ako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lalo ako lumalapit sa pananampalatayang Islam. Lagi ako nananalangin sa Kanya. Diba, ganun po yung paraan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na para lumapit ka sa Kanya, isubukan ka. Para malaman niya, nandiyan ka para sa Islam, nandiyan ka para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, alhamdulillah. So, isa yun sa magandang epekto ng Islam, yung kahit dumarating ang mga pagsubok, Nakangiti ka pa rin. parang magaan lang. Magaan lang. Hindi kagaya nung binagay ko kanina, iisipin mo masyado masyado mong iisipin. Kung titignan natin yung mga non-Muslim na pinapanood nila ang tibay ng kalooban at tatag ng mga Palestino. Sa ngayon, may problema sa Palestine. Nagtataka sila bakit ganun katatag ang mga Muslim na ito? O mga
Palestino na ito. Kaya sa ngayon, marami ang nagsasaliksik ng Quran ng Islam. Anong meron sa Muslim? Bakit ganito sila katatag? Kaya ngayon, makikita mo sa social media, maraming comment na bakit ngayon lang nila pinag-aralan ng Islam? Bakit ngayon lang nila binasa ang Quran? Bakit sila ay iniligaw ng mga maling balita? Bakit inilihim sa kanila ng media o katotohanan? Marami brad comment na ganyan, na na-trigger silang alamin ang Islam. Dahil katulad nga sinasabi mo na parang kung anong sumapit sa buhay ay tinatanggap, yun ang nakita nila sa mga Palestino. Dahil siguro sa social media, ang pangyayari doon ay nakakaabot sa mga tao. Actually, yung nangyari sa Gaza ay ganon din ang tibay ng kalooban, tatag ng paniniwala ng ibang Muslim na dumanas din ng maraming lugar ng kamusliman na dumanas din ng pang-aapi, ng gera. Hindi lang natin alaman dahil hindi pa masyado ang social media. Pero yun ay ganon din. Kahit yung mga kapatid natin sa Mindanao, ganon din sila katatag. Hindi lang nabobroadcast. Hindi kagaya ng mga Palestino na sa lahat ng panig ng mundo ay nakikita ng mga tao. So, ganon talaga yon, na ganon katatag talaga ang mga Muslim. Ganon katibay ang pananalig at paniniwala sa kanilang pananampalataya. So, isang magandang pangyayari bro sa buhay mo na natuklasan mo at ginabay ka ng Allah sa pananampalatayang Islam. Bilang panghuli, meron ka bang gustong ipaabot sa mga kakilala mo, kaibigan, kapamilya ng mga hindi Muslim? Ang gusto kong ipaabot sa aking mga kaibigan, ating pamilya na hindi pa Muslim, na saligsigin nyo po, aralin nyo ang pananampalatayang Islam. Dahil yung pananampalatayang Islam, katulad sabi niyo, Brother Jamil, ito ay pamamaraan ng buhay. Na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na napakaganda ng pananampalatayang Islam. Na dapat talagang saligsigin nila at agad-agad nilang yakapin ang pananampalatayang Islam. At sa aking mga kapatid na mga Muslim na dapat kung maghahanap tayo ng kaibigan o kaya kasama na mga Muslim din, sumama po tayo sa mga Muslim na nandiyan sa buhay ng pananampalatayang Islam, na lagi kang tuturuan, dadalhin sa kabutihan. At yun lang po ang dapat kong sabihin po sa mga kapatid natin na mga Muslim at hindi po mga Muslim, Brother Jamil. Alhamdulillah. Naway patuloy kang gabayan ng Allah. Alhamdulillah. Inshallah. Maraming salamat po sa ating naging bisita sa ngayon na si Brother Akram Bautista. Sa mga nanonood, batid ko na karamihan sa ating mga nakakapanood ng ating mga ina-upload na video ay hindi mga subscribers. So, sana po ay mag-subscribe kayo sa ating channel. Layunin po natin na maipaabot sa inyo, lalong-lalo na sa mga hindi Muslim, ang iba't ibang kwento ng buhay, ng struggle, ng pagsisikap, ng pagtitiyaga, at higit sa lahat ay kung papaano nila natuklasan ang pananampalatayang Islam, kung papaano sila dinala ng Allah mula sa pagkaligaw tungo sa tuwid na landas, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa mga bisyo patungo sa isang malinis na pagpapakatao. Ang propo namin dito palagi na sinasabi, ang Islam bilang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos, ito po ang sistema, pamamaraan, pananampalataya ng lahat ng propeta. Inuulit ko, mag-subscribe po kayo at i-share ninyo ang ating mga panayam sa iba't ibang kwento ng buhay, lalo't higit ng pagyakap sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat sa iyo, Brad. Maraming salamat din po, Brother Benjamin. Isa ko na kaya lang.